Okay, gusto ko lang i-share sa inyo yung ginagawa ko. Teka. Wala. Yan. Bali, ganito. As, marketer, online marketer, ang ginagawa ko ay nagsisend ako ng mass mailing. Actually, matagal ko na ginagawa ito, no? Ito yung isa sa mga freelance job ko sa mga retail companies. Yan, mga small retail, ganyan. Meron din medium size companies and yung mga other businesses na nangangailangan ng service ko sa pag-market ng kanilang product or services as well. No? Bali, tinutulungan ko sila mag-send ng marketing email sa kanilang mga prospective clients. Okay, so ang ginawa ko, bali, since wala namang free, no, puro may mga bayad dyan kung gagamit ka ng mga online marketing tools. So dahil medyo marunong ako ng programming, gumawa ako ng sarili kong what we call it, email sender. Ayan, email sender to. Ayan. So Edgy, ano ba yung ginagawa mo dyan? So ano lang naman, idea lang para sa inyo na ang email marketing ay hindi mawawala yan, no? Everyone na gumagamit ng internet ay panigurado meron yang email or active email na ginagamit niya. Maaring para sa negosyo, maaring sa mga gamit niya sa social media. Importante may email, no? Sa bangko, no? So meron tayong email na chine-check almost every day. Napaka-importante ng email. Kaya naman, walang kamatayang isa sa mga online marketing tools ang mag-send ng ganito, no? Yung mga mass mailing. So ano ba yan, LG? Tingnan mo. Ito yung aking composer. Kumaga, yung nasa left side. Composer ko yan. Lalagay ko dito yung email address ko, recipient. Kung mapapansin nyo, ang daming mga emails din dito. Ayan, no? Ang dami niyang emails na isi-send ko. No? Hindi naman ganun karami. Siguro 100, 70, 80, 90 at a time. Ganyan. Magsasend ako sa kanila ng email ng about my offer. Itong offer ko ng service. Okay? For example, service. Ano ba yung service na yan? Tingnan natin. So, dito, nilagay ko. Ayan. More leads, less hassle. Bagong marketing support sa mga agents, brokers, at property owners. So, ang target ko yung mga nagbebenta ng properties, no? Gusto ko silang tulungan mag-market o particularly ito yung mass mailing and social media and other things, no? Sa activities na sa internet. So, ang target ko yung mga yan, no? Yung mga agents, brokers, at property owners. Sabi ko dito, more leads, less hassle, bagong marketing support para sa agents, brokers, and property owners. So, ipinapakita ko sa inyo ito para idea lang na hindi lang ito para dyan, no? Maraming pwede mong paggamitan itong email marketing. Napaka-importante niyan. O, pwede rin, kung mahilig ka sa networking, fan ka ng networking, yung network marketing, no? Gaya ko, fan ako ng network marketing. Pwede ko rin gamitin ito, no? Sa targeted leads. Ibig sabihin, pipiliin mo naman yung sasendan mo ng email. Tsaka dapat hindi ka mangi-spam, no? Yung email na to, yung mga emails dito, sila rin naman na nag-publish ng emails nila. Kaya naman, kinuha ko para i-offer ko ang aking service. No? Hindi ito ninakaw na mga emails or anything. Kasi sila rin naman na nag-initiate na kontakin sila. So, ayan, bali ko kontakin ko sila. So, ganito, no? Ako si Edgy Garcia. Kaya introduce mo syempre muna yung sarili mo. Yan ang email compose ko, ha. Ayan, graphic and web designer na may malawak na karanasan sa paggawa ng website at nakapagtrabaho na rin sa malalaking e-commerce websites at sikat na advertising agencies.
sa Pilipinas at abroad, no? Sa haba ng experience ako, naging expert ako sa paggawa ng mga sarili kong online tools, marketing tools, no, at platforms upang magamit tumaas ang engagement, conversion, at sales ng inyong properties. So, kasi target ko sila, no? Gusto ko silang tulungan. So, para hindi sila kailangan i-convince mo sila, no, sa email. Alam mo, itong paggawa ng email ay hindi na mahirap ngayon, no? Kasi andyan ang ChatGPT. Magpapatulong ka kay ChatGPT mag-compose ng email, and then edit mo na lang yung mga hindi niya masyadong nagawang exact sa kagustuhan mo. So, for example, ayan, narito ang offer ko sa'yo, blah, 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 blah. And then, ayan. So, magkakaroon na ako ng mass mailing activities para sa kanila. And then, ayan, yung mga yan ay gawa yan ng ChatGPT. Okay, mag-alala, hindi mahirap gumawa ng email, no? Paano ko ito gagawin? Ako na ang bahala sa marketing. I'll handle or your lead generation through digital marketing ads and social media promotions. Chill ka lang, ako na dito. Kukunin ko mga details ng mga prospective buyers tulad ng pangalan, contact details at interest sa property, etc. Hindi ka na maghahanap pa. O isasubmit ko mga qualified leads. So yung mga prospects nila sa kanila, no? Isasubmit ko sa kanila para yun ang magiging doon nila ibubuhos sa kanilang trabaho, no, sa pag-contact doon sa mga dinala kong leads or prospective leads. So, ang liit lang ng hinihingi ko dito, no? Tingnan mo nga, ang galing nga ni ChatGPT. Kapag nakapag-close ka ng deal mula sa mga leads ko, may maliit akong fixed reward na 5,000 bilang tanda ng successful partnership natin. Di ba? Parang bonus ko yan. Kunyari, nagbigay ako ng leads sa kanila at nakapag-close sila dahil dun sa binigay ko, humihingi lang ako ng small reward. Okay? Parang tip lang sa waiter na nagbibigay ng perfect service. Huwag mag-alala, wala namang service charge. Di ba? And then, syempre, gagawin mo na lang extra, optional lang naman to na extra charge kung magiging permanent, like regular monthly task ay tutulungan ko sila. Yung tipong gagawin ko araw-araw mag-promote ng mga properties nila, lahat ay gagawin ko, no? Parang full-time job. Pero ito ay may monthly may monthly charge na at least 3,000 a month, no? Minimal monthly 3,000 a month. Ano naman yan, napakagandang offer dahil sobrang mura, no? Wala naman ganyan ngayon, no? Ako lang ata nag-start ng ganito, no? Idea ko. Ayan, no? Andyan. Paano ko ito gagawin, no? Custom campaign plans. Gagawa ko ng mga campaign plans na nakatarget sa specific market na gusto mong i-reach. Ibig sabihin, hindi masasayang ang budget mo sa mga hindi naman interesado. Monthly performance updates. So, bibigay ko sa kanila yan. And then, live monitoring. Kaya kong gawin na real time na parang meron kang CCTV online sa online marketing. Yun. Makikita nila yung mga nag-check ng kanilang listings. Okay? So yan. Ang daming pwedeng gawing convincing letter. Okay, sa convincing message para sa mga prospects sa tulong ni ChatGPT. Di ba? So, ayan, ang dali, oh. Anyway, ito ay na-send ko na, no? Napakadali mag-send. So, Edgy, paano mo gagawin yung layout na yan? Meron kang image, meron kang heading, naka-bold, naka-formatting na, naka-text formatting na, para madali maintindihan, may mga emojis pa dyan. Edgy, ang ganda ng pagkagawa, no? So, sabi nga sa inyo, wala nang hirap ngayon ang gumawa ng email. Ganito ang marireceive nila sa email, ha? Formatted na. Hindi na mahirap dahil andyan si ChatGPT. Ano ba itsura pag ginawa ni ChatGPT? Puro code dyan na ganito. Yan, puro code ang marireceive mo. ChatGPT, sabihin mo, ChatGPT, gawan mo nga ako ng
HTML email, ibig sabihin nun yung ganito, yung may design ha, para sa aking prospects, ganyan. So, gawan mo nga ako ng one page HTML email para sa aking mga prospect dito sa marketing. Ganyan. Tagalog, kahit Tagalog, pwede mong sabihin kay ChatGPT. Pero, pag natapos ang code na yan, i-paste at inilagay mo sa website, ganyan na magiging itsura sa kaliwa. So, puro coding dito sa left. Ito na yung email sender natin ha. And then, meron tayong preview dito sa right kung paano niya marireceive yung kanyang email. So, ganyan, no? Siyempre, lalagay mo dito yung signature mo, etc. No, yan. So, ready na. Na-send ko na to. Ngayon, Edgy, paano mo kinuha yung mga emails nila? Meron din akong ginawang tool. Marketing tool, online marketing tool. Kaya, inuulit ko hindi lang ito ginagamit sa properties business, no? Kahit anong negosyo, pwede mong gamitin ito. So, lahat ng tools na gamit ko, hindi na ako kailangan magbayad, no? Kasi may mga bayad dyan eh. Actually, ito, napaka-useful nito. Ayan, 1 minute leads para makakita ka ng leads or prospects sa iba-ibang lugar sa internet. For example, ang target ko, Philippines, kaya nila 63. Okay? And then, gusto kong keywords, may mga nagpo-post ng property for sale. So, ibig sabihin pala, ang tatargetin ko yung mga nagbebenta ng properties, malamang mga agents yan, mga brokers yan, malamang mga property owners yan, di ba? So, ang target ko rin ay Gmail account. Ayan. Usually, nilalagay nila yung mga kanilang email address for sure, no? Pwede rin kahit wala na to, kahit ito na lang, property for sale, and then, saang site mo hahanapin yan, LG? Dito. Ayan, dito sa LinkedIn. Okay? And dito, usually, tumatambay yung mga professionals, no? Yung mga brokers na yan. Meron din sa LinkedIn ng mga posts like advertisements, parang Facebook. Nagpo-post sila, meron akong binebentang bahay, yung mga property owners, yung mga agents, yung mga brokers, no? Andyan sila lahat, nagkukumpulan. So, target ko to. Ngayon, tingnan mo ang ginawa ko. Bali, gawa ko lang to wala itong bayad, wala itong, hindi ito commercialized. Okay? So, step 1, isa-search ko muna yung mga property brokers na yan, mga nagbebenta ng property. For example, gusto ko hanapin sila sa Facebook. Pwede rin. Ayan, Facebook. Papalitan ko lang ng Facebook yan. And then, isa-search ko na. Search. Tingnan mo mangyayari. Ayan. Pansinin nyo, unang hit pa lang makikita mo na yung word na property for sale. Yan yung keyword no? Property for sale. Tapos andyan yung phone number nila as paniguradong Philippines yan. And then, ayan, may email address. Diba? So, ang kailangan natin yung email address ng bawat tao na yan, no? Siyempre, iba-ibang tao yan. Pwedeng property owner din yan, pwedeng agent, pwedeng broker, no? Ang haba niyan. Ngayon, ang dami, no? Nakaprogram na to para lumabas ang mahabang result, no? Okay? Kita nyo? Ang haba, no? Magtataka kayo pag nag-search kayo sa normal Google, hindi ganyan kahaba. So, may trick tayo dyan, syempre, para lumabas ang napakaraming list na yan. Okay? Hits. So, mga 4 times na ganyan, 4 pages. Ayan, 1, 2, 3, 4. Ibig sabihin, ang dami, no? Ang daming pwede natin kontakin. So, LG, paano mo kukunin yung mga emails yan? Ang haba niyan, isa-isahin ko ba i-copy and paste yan? No! Hindi. So, ang gagawin ko lang,
Isa-select all ko yan. Sinelect all ko at i-right click ko ang aking mouse, ika-copy ko yan. Copy. And then, pupunta uli ako sa aking napaka-powerful na tool na email extractor, no? Una, ganito itsura niyan. Delete ko muna to. So, step 1, nagawa na natin. Yung step 2, ipipaste na natin dito. Sabi niya, after search, kailangan mo na i-paste. Select all muna and then paste dito. Di ba na select all and paste na natin yung yung page dito? Select all and copy. Select all and copy and then paste, okay? Pe-paste na natin ngayon dito. Paste. So, ibig sabihin pala, lahat ng data ng page na yun nandito. Yung mahaba na yun. Diba? So, delete muna natin to para malinaw. Yan. So, nakuha na natin yung first page. Tingnan natin, sampulan ko kayo. Extract email. Step 1, tapos na. Step 2, extract email. Ayun. Andyan na sila lahat, Lahat ng email addresses ng mga related sa property na yan na binebenta ay nakuha ko. Okay? Nakuha ko na. So, nandyan na sila lahat. And then, anong gagawin ko? Pwede ko i-copy. Copy ko yung emails. Okay? Na-copy ko na. Pupunta uli ako sa another powerful tool ko na email sender. Di ba? Na-copy ko na yon, no? I-delete ko to. Yan. So, ilalagay ko sila dito sa BCC, Tandaan nyo, sa BCC ko sila ipipaste para hindi sila magkakakitaan ng email pag na-receive nila yung aking napakagandang sales letter. Di ba? Itong email na to. Yan. So, ipipaste ko ngayon dito sa BCC. Lahat ng emails na yun, ayun, separated with comma, by the way, hindi pwedeng duplicate, no? Kaya automatic, itong tool na to, tinatanggal niya yung duplicates. Tsaka yung mga, invalid emails. Yan. Kumbaga, nililinis na to. So, pupunta ako dito. Ngayon, ready to send na yan. Gusto ko na i-send. Excited na ako makita nila yung offer ko. Di ba? Pero dagdagan pa natin to. Teka. Punta tayo sa dulo. Mag-paste pa tayo ng more email address. Hindi yan illegal kasi pinublish nila yung emails niya. Tandaan nyo, lahat ng mga yan ay naka-publish ang email. Open yan sa public. Kaya naman, kinuha lang natin para magbigay tayo sa kanilang offer. Ayan yung next page. So, ito ay napakahabang emails na napakahabang data. Ay select all ko uli at i-copy ko na naman. Ilalagay ko dito, Yan. Ngayon, i-clear ko na to. Clear ko muna to kasi nagamit na yan. Paste ko naman yung bago. Ito naman, papalitan to ng bago, yung galing dito. Extract. Ayun, bago na to. So, ito na naman yung panibago, no? Ika-copy ko na naman yan. Yan, na-copy ko na. And then, napindot, sorry. Ay, napindot ko. Na-copy ko na, no? Ipe-paste ko ngayon uli dito sa dulo, no? Tandaan nyo, nag-paste na tayo, no? Nung una. Lalagay ko dito sa dulo. Tama ba? Tama. Laptop kasi itong gamit ko, kaya ayan. Ang haba. Gusto ko mabilis. Yan. Punta lang ako sa dulo ng last email na yan. And then pe-paste ko yung bago. Ayan. So nadagdagan ng dami na, no? Para sigurado lang, ika-copy ko lahat na yan. Babalik ko dito at lilinisin ko sila, no? Lilinisin ko yung email na baka may duplicate Extract ko uli yan. Extract. Parang hinugasan ko lang. And then ka-copy ko uli. Copy ko uli. And then ipe-paste ko uli dito ng malinis na at siguradong walang duplicate. Yan. Okay? And then I'm ready to send this email to them. Okay, yan ang marireceive nila. Ngayon, isa-send ko now. I-click ko lang tong send HTML email.
Gaano kabilis yan? Ayun, no? Ang bilis, oh. Tingnan mo. Kaya, sabi niya, oh, email sent successfully. Ganon kabilis mag-send. Kaya kadali mag-market online, no? Click natin to. So, ibig sabihin na pinaprocess niya na behind the scene yung aking email, mass mailing, no? Clients ko. Okay, so ganun lang kadali mag-marketing sa online through email marketing. Okay? So, yan lang po muna. Ito po si Edgy Garcia. Maraming salamat po at mag-subscribe na rin kayo sa aking channel para sa mga susunod na tutorials for online marketing. Maraming salamat.